Praise the Lord. Hallelujah. Sa oras na ito ay nais kong samahan ninyo ako sa pagbasa aklat ng Hebreo chapter 11. At ating basahin ang ilang mga talata rito sa chapter 11 ng Book of Hebrews. Sabi rito ng ilang mga pangusap, starting verse 32. Verse 32, sabi rito, sabi niya, and what more shall I say, for time will fail me. Will fail me if I tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, of David, Samuel, and the prophets, who by faith conquered kingdoms, performed acts of righteousness, obtained promises, shut the mouths of lions, quenched the power of fire, escaped the edge of the sword, from weakness were made strong, became mighty in war, put foreign armies to flight. Women received back their dead by resurrection, and others were tortured, not accepting their release, so that they might obtain a better resurrection. And others experienced mockings, scourging, yes, also chains and imprisonment. They were stoned, they were sawn in two, they were tempted, they were put to death with a sword. They went about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, and ill-treated, men of whom the world was not worthy, wandering in deserts and mountains, and caves and holes in the ground. In all this, having gained approval through their faith, did not receive what was promised, because God had provided something better for us, so that apart from us, they would not be made perfect. Praise God. Ang Panginoon magpala sa mga salitang binasa natin. Sabihin natin, Amen. Purihin ng Diyos, makaupo tayo sa oras na ito. At isang mapagpalang umaga sa bawat isa atin. Pagbati sa pangalan natin, Panginoon. At sa oras na ito ay nais kong mag-share sa inyo ng isang paksa sa biyaya ng Panginoon. At patuloy sa huling mga araw na ito, may mga bagay tayong personal. Alam nyo, tayong mga naglilingkod sa ating Panginoon, ay meron tayong mga personal na bagay na ating naintindihan, mga bagay na ituturo sa atin ng Espiritu ng Diyos. At ito ay mga personal na paggawa ng Panginoon. And I believe, mga kapatid, lahat ng mga mananampalataya ay merong nagtuturo sa kanila. How many can say amen to that? Ang chapter 2, verse 27 ng 1 John ay nagsabi na ang pahid o ang anointing na atin tinanggap ay siyang nagtuturo sa atin. At sabi niya, at ang tinuturo nito ay katotohanan, at manatili ka sa kanyang tinuturo niya sa iyo, sapagkat ito'y katotohanan at ito'y hindi kasinungalingan. So, napakainam ng ganitong bagay. So, kung hindi natin naranasan ang pagtuturo ng Panginoon, why don't you ask the Lord? Why don't you ask the Holy Spirit? At hilingin mo sa Panginoon, dahilan ng isa sa function ng Espiritu ng Diyos ay magturo sa atin. So, ang isang bagay dapat nating malaman, at kapag ating nalaman, then ating hingin, at ito ay tatanggapin natin. Ganyan ang function, ganyan mag-function ang banal na Espiritu. Naalala nyo doon sa Acts chapter 19, ang mga disciple ni John ay tinanong ni Paul, at sabi ni Paul sa kanila, did you receive the Holy Spirit since you believe? Tinanggap nyo ba ang Espiritu Santo nang kayo ay sumampalataya? Ang sagot ng mga disciple ni John, hindi namin alam na mayroong Holy Spirit.
Hindi namin alam kung na mayroong Holy Spirit. Ang sunod na tanong ni Paul sa kanila, saan kayo nabautismuhan? At sinabi niya, nabautismuhan kami sa bautismo ni Juan. Kaya sabi niya, ang bautismo ni Juan ay para sa paghahanda sa darating na Mesaya. Ngunit, meron siyang bagay na isinare patungkol kay Kristo. Kaya't sila'y nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon at pagkatapos noon, then tinanggap nila ang Espiritu Santo. So makikita natin mga kapatid, kahit ang mga spiritual na bagay, hindi ito automatic na nangyayari sa bawat isa sa atin. There's something na, ang unang bagay na ibibigay sa atin ng Panginoon is the knowledge. The knowledge, ang knowledge ng isang bagay, ang pagkakilala sa spiritual na bagay. At kapag naintindihan mo ang bagay na yun, at alam mo na yun ay gawain ng Espiritu ng Diyos para sa iyo, at ang bagay na yun ay para sa iyo, then start to ask for that. Manalangin ka sa bagay na yun, at I do believe, brothers and sisters, ikaw ay tatanggap ng bagay na ayon sa paggawa ng Espiritu Santo. So ang Holy Spirit ay ang main na gawain ng Holy Spirit is to guide and to teach. Then ganun ang kanyang gagawin sa iyo. Dahilan siya ay hindi nagbibigay ng unsolicited advice, unsolicited guidance. So gusto niya na ikaw ay willing na siya ay involve mo siya sa iyong buhay at siya ay gagawa sa iyo. Do you get the point, brothers and sisters? See, ganun ang dapat nating maintindihan ang ganitong gawa ng Espiritu ng Diyos. Kabisado natin ang mga bagay dito sa sanlibutan, pero dapat nating maintindihan ang paggawa ng Espiritu ng Diyos. Ito'y sinabi ng ating Panginoon sa John chapter 3 na sabi niya, ang ipinanganak ng laman ay laman nga, ang pinanganak ng Espiritu, Espiritu nga. At sabi niya, ang ipinanganak ng Espiritu, sa Espiritu, ay kagaya siya kagaya ng hangin na hindi mo alam kung saan nanggaling at hindi mo rin alam kung saan ito tutungo. So ganyan ang buhay ng isang pinanganak sa Espiritu. So, sa ganitong paraan ay kapag ating naintindihan ang mga function, ang mga bagay na para sa iyo, yan ang sinabi sa book of sa epistles ni Paul, na ang Espiritu Santo ay pinapahayag sa atin ang lahat ng mga bagay na kanyang binigay na walang bayad sa atin. At kapag ating naintindihan ang bagay na yan, then start to claim for that. Start to ask for it. At ang Panginoon ay gagawa ito sa iyong buhay. Ask it by faith and ask it by faith, at ang Diyos ay magbibigay. At sabi ng Book of James, nagbibigay siya ng sagana at hindi siya kailanman nanunumpat. Praise be to God. Hallelujah. Now, sa oras na ito, nais kong bigyan natin ng pansin. At last Thursday ay binigyan natin ng pansin about poor but rich in faith. Mga dukha, ngunit mayaman sa pananampalataya. At nakita natin na doon sa pahayag na yon na ang purpose o ang plano ng Diyos sa mga mananampalataya ay maging mayaman sa pananampalataya. Diba? Yun yung sinabi ni James. Hindi bagat pinili ng Diyos ang mga dukha upang maging mayaman. So, that's 2 verse 5 ng James. Listen, my beloved brethren, did not God choose the poor of this world to be rich in faith? See, to be rich in faith. So that's the future ng lahat ng mga mananampalataya. So, dito sa ibabaw ng mundo ay hindi mo
hindi mo alam kung ikaw ay magiging mayaman o kung ano magiging buhay mo. Pero sa buhay spiritual, sa buhay paglilingkod at sa buhay pananampalataya, we are destined to be rich in faith. How many can say amen to that? We are destined by, ang verse na yan ay nagsasabi, to be rich in faith, upang maging mayaman sa pananampalataya. So, kilalanin natin ang ganitong bagay. Ito ang ating destination. This is my destination and your destination. Ang bawat isa sa atin ay nakatalaga sa ganitong bagay. So, hindi tayo katulad ng binigyan ng isang talento, kumuha ng panyo, inilagay sa panyo, binalot at ibinaon. Then pagkatapos, pagdating ng kanyang Panginoon, hinukay doon sa lupa, kinuha ang panyo na doon naroon ang talento, and then ibinigay sa kanyang Panginoon. At sabi niya, ikaw na tamad at masamang alipin. Dapat ibinigay mo sa bangko ang aking talento, ang aking pera. Di sana ito'y tumubo. So, expected ng ating Panginoon ng ating pananampalataya ay tutubo ito. Ito ay lalago. At kagaya ng ating nabigyan ng pansin na si Paul sa Book of Hebrews ay 2 beses niyang pinakilala si Abraham. Una sa pagtawag, pangalawa sa kanyang kasakdalan. Nakuha niyo yung punto, mga kapatid? Meron 2 punto sa buhay ni Abraham, ang pagtawag at ang kanyang kasakdalan. So ganun ang mga anak ni Abraham na sila ay, ang kanilang buhay ay merong panahon ng pagtawag at merong panahon ng kasakdalan ng kanilang pananampalataya. Ngunit sa oras na ito ay nais kong magpatuloy sa kaisipang ito na may kinalaman sa pananampalataya. Kung tayo ay napakinggan natin yung kaisipan na poor but rich in faith, gusto kong bigyan ng pansin sa oras na ito ang isang paksa na may kinalamang, your faith is your value. Your faith is your value. Alam niyo, sa panahon natin ngayon, ay ang bawat tao ay tinitingnan, diba, sinusukat ang kanilang value, ang kanilang kakayanan base sa kanyang kalalagayan. Diba, yung status niya. Well, ngayon, ang mga politician at ang ilang mga tao ay kinakailangan sila mag-submit ng kanilang SALN, yung kanilang assets, liabilities, and network, ay papakita nila at doon sa kanilang network, doon mo makikita kung gaano sila kayaman at doon sila inilalagay sa classification, di ba? Merong number 1, meron na sa top 1 hanggang sa top 10. So, nakakalula yung kanilang mga network, yung kanilang mga assets, yung kanilang mga pag-aari, milyon, bilyon, at yung kanilang mga na-acquire na mga bagay ay ganun sila tinitingala at ganun sila tingin ng tao, ganun sila binavalue. Pero, alam niyo mga kapatid, hallelujah, sa harapan ng ating Panginoon, hindi yon ang pamantayan ng Diyos. Amen, say amen to that. Hindi yon ang pamantayan ng Diyos. Binasa natin nung nakaraan sa Luke chapter 12, ang isang taong nagkakamal o nag-iipon ng kayamanan sa kanyang sarili ay hindi siya mayaman sa harapan ng Diyos. Sino man na nagkakamal o nag-iipon ng kayamanan sa kanyang sarili ay hindi siya mayaman sa Diyos. Dahilan ng tunay na kayamanan ay isang bagay na hindi hiwalay sa iyo. Diba? Nakuha natin yon. Yung totoong kayamanan ay kasama mo.
Yung totoong kayamanan ay nasa iyo. At kahit saan ka magpunta, ay dala-dala mo ang kayamanan ito. Diba? So dahilan ang salapi, ang pera, ang mga alahas, ang mga sasakyan, bahay, lupa, lahat ng mga properties ay hiwalay sa tao, kaya kapag ang tao ay namatay, wala siyang dala-dala kahit isa. Diba? Wala siyang dala-dala kahit anumang bagay. Pero ang tinutukoy ng ating Panginoon, ang isang kayamanan, in fact, meron siyang tinukoy na pag-iimbak ng kayamanan sa langit. Diba? Ibang bagay naman to. Ibang kayamanan naman ang tinutukoy ng ating Panginoon na sabi niya, mag-imbak kayo ng kayamanan sa langit. Kung ano yung kayamanan na yun na iniimbak sa langit, ito yung ating mabubuting bagay na ginagawa. Diba? Yung ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yung ating paggawa sa kalooban ng Panginoon, yung ating pagmamalasakit sa kanyang gawain, pagmamalasakit sa kapwa, pagmamalasakit sa kalooban ng Diyos. Yung bagay na ito na ating ginagawa, tayo ay nag-i-invest tayo ng ating kayamanan sa langit. Yun ay investment natin. At yung investment na yun ay hindi yun kakanin hindi yun sisirain ng kalawang. Hindi yun mananakaw ng magnanakaw. Hindi katulad na kapag ikaw ay naglagay ng pera sa bangko, kapag yung bangko nag-declare ng bankruptcy, well, maswerte ka na kung bigyan ka ng ilang porsyento ng kayamanan mo na inilagay doon sa bangko. See? Sasagutin lang yan ng PDIC at ilang porsyento lang mabibigay sa iyo. So, malaki ang lugi mo. Pero yung kayamanan na iyong iimbak sa langit, well, praise God, ang ating mga kaloob na dinadala sa gawain ng Panginoon, bawat araw ng gawain, well, I will tell you, brothers and sisters, yan ay hindi mawawala ng ganti sa inyo. Yan ay i-compensate ng Diyos. Yan ay ibibigay ng Diyos. Anong sabi ng banal na kasulatan? Ikaw ay magbigay. Ikaw ay magkaloob. At ibibigay sa iyo pabalik. Di ba? Ibibigay sa iyo pabalik. Siksik, liglig, at umaapaw na pagpapalang. Ibibigay ng iba sa iyo. See? Hindi yung tao na yung binigyan, kundi iba ang gagamitin ng Panginoon para sa iyo. So, kung dito sa ibabaw ng sanlibutan ay meron na tayong tumatanggap na tayo ng 100-fold sa mga bagay na ating ginagawa o binibigay, ay meron pa tayong inihahanda doon sa sangkalangitan, isang reward na hindi mawawala, kundi ito'y nakalaan para sa bawat isa. So that's another treasure. That's another treasure. Pero yung tinutukoy ko na your faith is your value ay isang bagay ang pinapakita rito. So pinapakita na ng banal na kasulatan, I just want to recall ang verse ng 2 Thessalonians chapter 3 verse 2. Pinakita rito ni Paul sa kanyang sulat. Sabi niya sa verse na ito, verse 1, Finally, brethren, pray for us that the word of the Lord will spread rapidly and be glorified, just as it did also with you, and that we will be rescued from perverse and evil men, for not all have faith. Not all have faith. Ibig sabihin, hindi lahat ng tao ay merong pananampalataya. Now, kung ang mga tao ay meron silang ipinagmamalaki na kanilang yaman sa kanilang sarili, well, sabi pa nga nila, kapag sila ay nagdamit mula ulo hanggang paa, mula doon sa alahas, sa kanilang leeg, pababa sa damit ng kanilang suot-suot, hanggang sa sapatos, hanggang sa bag na kanilang dala-dala, at kapag kinuwenta mo yun, pwede yun magresulta ng milyon. Ilang milyon sa isang tindig pa lamang. Pero
hindi yun ang value ng isang tao. Hindi yun ang value ng isang tao sa harapan ng Diyos. At ang tao na walang pananampalataya, mga kapatid, wala siyang value sa harapan ng Diyos. Do you get the point? He has nothing. Wala siyang anuman. Ang tawag sa kanya sa Revelation chapter 3 verse 17, sabi niya, because you say, I am rich and have become wealthy, and you do not know, and you become wealthy and have need of nothing, dahilan sinasabi mo na ikaw ay mayaman at hindi ka nangangailangan ng anuman. At sabi niya, ngunit hindi mo nalalaman, and you do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. Tingnan natin sa Tagalog. Sabi niya, dahilan sapagkat sinasabi mo ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman at hindi mo nalalamang ikaw ay aba. Ikaw ay maralita, ikaw ay dukha, bulag at hubad at hindi nalalaman ng tao ito. Dahilan sa spiritual na kalalagayan na hindi niya alam ang kanyang spiritual value. Ang tanging nakikita niya is physical. Ang kanyang kayamanan, ang kanyang katatayuan, ang kanyang status sa buhay, ang kanyang naabot, ang kanyang fame, ang lahat ng bagay na meron siya, pero mga kapatid, sa paningin ng Diyos, he is nothing. And he has nothing. Wala siyang anumang at wala siyang anumang siya ay hubad sa harapan ng Diyos. Wala siyang anuman, wala siyang, ang alahas na naroon sa kanya ay hindi ito magiging palamuti. Ang magandang damit ay hindi magiging pantakip sa kanya. Siya ay walang anuman. Siya ay hubad. Siya ay maralita. So ganun, mga kapatid, ang isang tao na walang pananampalataya. Praise God. Narito ba ang mga anak ng Diyos na may pananampalataya? At ang bawat isa, mga kapatid, now, your faith is your value. Your faith is your value. So, makita natin na sa buhay na ito ay meron tayong ilang mga sabihin natin sa banal na kasulatan. Alam nyo, sa panahon ng ating Panginoong Hesus ay dumating dito sa ibabaw ng lupa. Well, alam nyo ba na ang mga Hudyo ay nagmamalaki sa kanilang sarili, sa kanilang lahi? Sino nakakaalam yan? Na ang Hudyo ay nagmamalaki. Bakit sila nagmamalaki? Ang pagpinagmamalaki nila, sila ay anak ni Abraham. Ang lineage nila ay dahilan si Abraham ay kaibigan ng Diyos. Si Abraham ay may tipan ang Diyos sa kanya, at ang Diyos ay may tipan din naman kanino? Sa mga anak ni Abraham. Sa lineage ni Abraham. Yung bloodline na ito ay kanilang tinitingnan na napakalaking pribileyo, and that's true, brothers and sisters. That's true. Na ang bloodline na ito ay napakainam na ikaw ay mapabilang dito sa lahing ito. In fact, kahit ang mapabilang sa Israel ay siya ay nakakabahagi ng blessing ng Diyos. Although maaring hindi siya talaga anak ni Abraham by blood, pero merong mga bansa na pwedeng makibahagi at makisama doon sa bansa ng Israel, at sino man na makasama sa bansa ng Israel, sila ay makakabilang at makaka-benefit ng blessing ng Diyos doon sa bansa ng Israel. So, sa ganitong bagay,
makikita natin na ang mga Hudyo ay nagmamalaki sa tinatawag na bloodline na ito. Dahilan, mataas ang kanilang value, mahalaga sila sa paningin ng Diyos. Dahilan, sinabi ng prophet sa Old Testament, sabi niya, wala akong ibang bansang nakikilala maliban sa iyo, O Israel. Can you imagine that? Nang Israel lamang ang pinili ng Diyos at ang Israel lamang ang kakaiba sa ganitong bagay. So, ganon sila ka-proud, di ba? Ganon sila nagmamalaki, pinagmamalaki nila. At totoo mga kapatid, talagang may pagmamalaki kapag ikaw ay anak ni Abraham sa literal na kalalagayan. At ngunit, hallelujah, sa pagdating ng ating Panginoon, ay meron siyang isang pagtingin sa lahat ng tao. Nagkaroon ng pagtingin sa lahat ng tao, whether they are Jews, or they are Greeks, or they are Gentiles, sino man sila, sabi ng Banal na Kasulatan, inilagay sila in just one category. Lahat sila ay sinner. Lahat sila ay makasalanan. Kaya sabi ng Book of Romans chapter 3, sabi niya, lahat ay nangagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Pinakita ng lahat ay nasa kalalagayan ng kasalanan. Kaya pinakita rito, nang ilagay ng Panginoon ang lahat ng tao sa ganitong kategorya, sa ganitong kalalagayan, ay upang walang taong magmalaki sa kanyang harapan. Upang ang tao ay magkaroon ng pare-parehong level. At upang palitawin ang mga natatanging tao. At paano sila lilitaw? Paano babangon ang mga taong merong value, merong halaga? Ito ay sa pamagitan ng pananampalataya. At yung pananampalataya na magkakaroon na meron sa kanila, yun ang mahalaga sa paningin ng Diyos. Kasi amen. Hebrews chapter 11 verse 6 ay nagsabi, without faith, no man, sabi riyan, without faith, it is impossible to please Him. So, if a person has no faith, he has no value. Wala siyang value sa harapan ng ating Panginoon. Ngunit kung siya ay merong pananampalataya, ang pananampalatayang ito ay magiging daan para malugod ang Diyos sa kanya. Ang favor ng Panginoon ay naroon sa merong pananampalataya. Praise God. Hallelujah. Naroon sa mga may pananampalataya. So may kita natin, ng panahon na si Juan Bautista ay lumabas at nagpasimula ng kanyang ministry, ay kanyang sinabi ng kanyang anyayahan ng mga tao na magsisi at magpabautismo sa tubig sa pagsisisi. Then, ang buong Judea ay nilabas siya. Naglabasan ang mga tao at nakita ni John ang maraming mga tao from Judea na lumalabas at nakita niya ang mga Pariseo at ang mga Saduceo at kanyang sinabi, kayong lahi ng ulupong, sino ang nagsabi sa inyo na pumunta kayo rito? Sabi niya, huwag niyong sabihin na kayo mga anak ni Abraham sapagkat kaya ng Diyos magpabangon mula sa mga bato ng mga anak ni Abraham. Dahilan ang tinutukoy ng mga anak ni Abraham ay ang mga tao na merong pananampalataya. Yung mga anak ni Abraham ay mga taong merong pananampalataya at sila
ay merong value sa harapan ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, sabi ni John, ay magdala kayo ng pagsisisi o ng bunga ng inyong pagsisisi na karapat-dapat sa iyong sinasabi na kayo nagsisisi. At huwag niyong panghawakan na kayo ay mga anak ni Abraham. Pwede kang anak ni Abraham by bloodline, but if you don't have faith, you have no value. You have no value. So, sa ganitong bagay, yan ang dahilan, mga kapatid, ng ating Panginoon ay magpasimulang ng kanyang ministry. Naalala ko, merong isang Roman centurion na lumapit sa ating Panginoon. At ang centurion na ito ay nagpasimulang nagsabi sa kanya ng Panginoon, sabi niya sa Panginoon, sabi niya, paroonan mo ang aking alipin. Dahilan siya ay isang centurion, meron siyang soldier na nasa ilalim niya ng kanyang pangasiwa, ng kanyang authority, ay sabi niya, pumarong ka sa aking alipin, o sa aking, marahil ito'y kanyang sundalo. At siya may karamdaman. Ito ay nakatala sa chapter 8 ng book of Matthew. And brothers and sisters, ang lalaking ito, take note, ang lalaking ito, hindi siya Hudyo. Ulitin ko, mga kapatid, ang lalaking ito ay hindi siya Hudyo. He is what? He is a Roman centurion. A Roman centurion is what? Is a Gentile. Not belong to the nation of Israel. At ang sabi rito ng banal na kasulatan, and when, verse 5, chapter 8, and when Jesus entered Capernaum, a centurion came to him, imploring him, and saying, Lord, my servant is lying paralyzed at home, and fearfully tormented. Labis siyang pinahirapan, siya ay paralyzed. Sabi niya, and Jesus said to him, so siya ay nagsumamo sa ating Panginoon. He implored Jesus, at sabi niya, ang aking alipin ay malabis na naghihirap. Verse 7, Jesus said to him, I will come and heal him. I will come and heal him. At sabi at sumunod na sagot ng centurion, sabi ng Panginoon, sige, ako'y paroroon at siya'y aking papagalingin. But the centurion said, verse 8, sabi niya, Lord, I am not worthy for you to come under my roof. But just say the word, and my servant will be healed. Diba? Anong sabi ng centurion na ito? Panginoon, hindi ako karapat-dapat na tumuloy ka sa aking bahay. Di ko alam kung ano ang kanyang, pero pinapakita niya yung kanyang unworthiness. Sinasabi niya, Lord, I'm not worthy for you to come under my roof. But, sabi niya, gawin mo lamang ay magsalita ka. Sabihin mo na ang aking alipin ay gumaling siya at siya'y gagaling. See? At sabi ng pagpapaliwanag ng centurion na ito, babasahin nga natin sa Tagalog sa verse 8. Sabi niya, at sumagot ang centurion at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Datapot, sabihin mo lamang ang salita. Ibig sabihin, just speak the word, magsalita ka lamang. Sabihin mo na siya'y gumaling at siya'y gagaling. At gagaling ang aking alila. Next verse. Sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan na may nasasakupan akong mga kawal. Centurion siya, ibig sabihin, 100 soldier ang nasa ilalim ng kanyang authority. Sabi niya, ako din naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan. Meron siyang authority na may nasasakupan akong mga kawal. At sinasabi ko rito, yumaong ka
at siya yumayaon. At sa isa sasabihin ko, halika, at siya'y lumalapit. At sa aking alipin ay sinasabi kong, gawin mo ito, at kanyang ginagawa. Na-realize niya yung kanyang authority bilang isang centurion, na siya ay merong 100 lamang na pulutong ang meron siya. 100 lamang na soldier ang meron siya. Sa isang pulutong lamang. Ngunit, na-realize niya na siya merong authority. Diba, sabi niya sa pagpapaliwanag, ako'y nasa ilalim din ng authority. Kapag yung sundalo ko'y sinabi ko, halika, siya'y lumalapit. At kapag sinabi ko sa kanya na pumunta ka roon, ay yumayaon siya. At kapag sinabi kong gawin mo ito, ay ginagawa niya yun. At alam nyo, ganun yung ibig niyang sabihin, na sabi niya, magsalita ka lamang, sabihin mo ng aking alipin ay gumaling siya at siya'y gagaling sa kanyang karamdaman. And brothers and sisters, sabi ng verse 10, at nang marinig ito ni Jesus, ay nagtaka siya. At sinabi sa nagsisunod sa kanya. So nagtaka siya at kanyang binalingan yung mga nasa likod niya at kanyang sinabing, katotohanang sinasabi ko sa inyo na kahit sa Israel man ay hindi ako nakasumpong ng ganito kalaking pananampalataya. Sa Israel man ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya. At sabi niya, kaya verse 11, kaya sinasabi ko sa inyo, na marami ang magsisipang galing sa silanganan kanlurang at magsisipong kasama ni Abraham, Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Datapot ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa kadiliman. Sa labas at diyan nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. And verse 13, at sinabi ni Jesus sa centurion, humayo ka ng iyong lakad at ayon sa iyong pananampalataya ay gayon ang sa iyo'y mangyari at gumaling ang kanyang alila. Anong nangyari? Sabi niya, ayon sa iyong pananampalataya. Sabi ng Panginoon, and Jesus said to the centurion, go, and it shall be done for you as you have believed. Ganyan ang mangyayari sa iyo ayon sa iyong pananampalataya. And the servant was what? Was healed that very moment. That very moment. His servant was healed at that very hour, very moment. Now, makikita natin, ano ang nakaka-attract ng atensyon sa ating Panginoon? Hindi yung magagarbong damit, hindi yung mga kayamanan in fact, naalala ko ang ating Panginoon ay nakatayo doon sa malapit marahil doon sa pinaglalagyan ng offering at binubuhos ng mga mayayaman yung kanilang mga kaloob at na abot kung anong kanilang gustuhing ibigay. Samantalang, alam niyo, naka-attract na atensyon ng ating Panginoon. Merong isang mahirap. At ang mahirap na ito ay babaeng balo. Kapag sinabing balo, mga kapatid, wala siyang breadwinner. Siya ay gumagawa sa kanyang sarili. Marahil nanglilimot o namumulot siya sa panahon ng pag-ani. Ganun lamang ang kakayanan, maliban mayroong ilan na sumusuporta. Pero pinapakita rito, wala siyang breadwinner. Pero kumuha siya ng 2 lepta at ito ay kanyang inihulog doon sa offering box. At ang tunog nito ay hindi kasing katulad ng kalansing ng mayayaman. Maring 2 taginting lamang, ngunit ang sabi ng Panginoon, ang babaeng ito ay nagbigay ng higit sa kanila. Kaysa sapagkat siya ay nagbigay sa pamamagitan ng pananampalataya.
Ang mga mayayaman ay nagbibigay ng labis-labis sa kanilang sarili, ngunit ang babaeng baloy ibinigay niya ang halos buong buhay niya o yung buong pangangailangan niya ay pinagkatiwala niya sa Panginoon. Dahilan, ang kanyang pananampalataya ay hindi siya pagkukulangin ng Diyos. Now mga kapatid, what attracts Jesus? What attracts God ay ang pananampalataya. Now alam na natin ang susi mga kapatid. If we want to attract the Lord, attract God, then display your faith. Display your faith. Well, kapag tayo'y nananalangin, minsan ang ginagawa natin, nire-report natin yung ating sitwasyon. Panginoon, ganito ako. Panginoon, ganito ang aking kalalagayan. Nakakaawa ang aking kalalagayan. At ikaw ay umiiyak habang ikaw ay nagsasaysay ng mga bagay. But that's not prayer. Yan ay pagsusumbong mo ng iyong kalalagayan. But ang prayer, mga kapatid, ay isang akto ng pananampalataya, ang pagkilala kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang pwedeng gawin doon sa iyong sitwasyon. At yun yung bagay na dapat mong i-display sa panahon ng iyong pananalangin. Alam ko, Panginoon, na meron kang pwedeng gawin ayon sa iyong pangako. Hindi mo kami pababayaan. Ibibigay mo ang aming pangailangan. Ano pa man ang bagay, then you're quoting from the scripture by faith, at ito yung pinipresenta sa Kanya, and it will attract the Lord. Amen? Ito ang mag-attract, mga kapatid. Hindi siya, ang ating Panginoon, He's both merciful. Hallelujah. Siya'y mahabagin. Siya'y maawain. Well, totoo. Hindi ko sinasabing hindi natin ipresenta ang ating mga kalalagayan sa Kanya. Well, sinabi yan ng Banal na Kasulatan, sinabi yan ng Book of Hebrews na pwede natin siyang mahipo sa pamamagitan ng ating damdamin. But gawin natin ito na merong pananampalataya sa Kanyang salita at pagkakilala mo sa Kanya. At sa ganitong bagay at sa ganitong paraan, hallelujah, ito ang mag-draw ng attention niya papunta sa iyo. Diba? Ano nangyari? Nang marinig ito ng ating Panginoon, nakuha ang kanyang atensyon. At sabi niya, dakila ang iyong pananampalataya. Ang pananampalatayang ito ay hindi ko nakita kahit man sa Israel. Pero sabi niya, nakita ko sa isang Gentile. Nakita ko sa isang Roman centurion ito. At sabi niya, mangyari sa iyo ayon sa iyong pananampalataya. Diba? So pinakita niya, hindi lamang siya nagsabi ng centurion ko, ang alipan ko ay may karamdaman, kawawa naman siya at ang kanyang kalalagayan. Pero ang lalaking itong centurion ay nag-display ng kanyang pananampalataya. Sabi niya, alam ko, Panginoon, siya'y gagaling. Magsalita ka lamang at siya'y gagaling sa kanyang karamdaman. He displayed the faith. And ito ang naging value ng lalaking itong centurion ito. This is his value. His faith na meron siya, ang pananampalataya na meron siya, ang siyang nag-angat sa kanya sa isang kalalagayan. Napapansin ninyo, sa isang pagdating dito sa isang pangyayari sa chapter 9. Dito sa chapter 9, merong isang pangyayari gusto kong bigyan ng pansin. Ito ay ang chapter 15. Ang chapter 15 ng Book of Matthew ay pinakita rito ang bahaging ito. At sabi rito sa starting verse 21. Kagaya nga ng sinabi ko, ngayon, hindi na ang bloodline ang siyang tinitingnan ng ating Panginoon.
Hindi na ang bloodline. Maaaring magsabing ilan kay Kainam, kapag ako ay ang aking dugo ay nanggaling kay Abraham. Ibig sabihin, ang linya, nasa linya ni Abraham. But ang Diyos ay gumawa ng isang kalalagayan sa lahat ng mga tao upang ang bawat tao na magpapakita ng kanilang pananampalataya na katulad ni Abraham, sila ang aangat sa harapan ng Diyos. At dito sa isang pangyayari dito sa chapter 15 verse 21. Sabi nito ng banal na kasulatan, and Jesus went away from there and withdrew into the district of Tyre and Sidon. And what? And who's this woman? And a Canaanite woman. Mga kapatid, sa panahon nila Josue, ang mga Canaanites ay sila ay pinupuksa. Pero pagkatapos na naibigay ng Panginoon ang lupain sa bayan ng Israel, at ngayon merong mga Canaanites na nanatili, at ngayon kahit ang isang tao, sino man siya, anuman ang kanyang kalalagayan, saan man siyang nasyon nanggaling, saan man siya nagmula, kung siya ay kakakitaan ng pananampalataya, siya ay mag-stand out. Siya ay tatayo sa harapan ng Panginoon. And a Canaanite woman from the region came out, began to cry out. Basahin natin sa Tagalog. Isang babaeng taga-Cananea lumabas sa mahangganang yaon at nagsisigaw at nagsasabi, kahabagan mo ako, O Panginoon, ikaw na anak ni David. Ang aking anak na babae ay pinahirapang lubha ng isang demonyo. So ang babaeng itong Canaanites ay nagpasimula siyang tinawag ang Panginoon, mahabag ka sa akin, O Panginoon, anak ni David. Ang aking anak ay labis na pinahirapan ng demonyo. But, verse 23, ngunit ang ating Panginoon ay hindi sumagot ng anumang salita sa kanya. Ibig sabihin, sigaw siya ng sigaw, pero ang ating Panginoon ay tila walang narinig habang siya'y dumadaan. Dahilan, mga kapatid, dapat nating maintindihan, hindi ka lilingunin ng Panginoon dahilan sa malakas mong sigaw. How many can say amen to that? Hindi ang sigaw mo ang siyang lilingunin ng Diyos. Lilingapin ng Panginoon. Hallelujah. Pwede ang isang tao ay sumigaw ng sumigaw pero hindi siya malilingap. Pero pansinin ninyo, ang babaeng ito'y sumigaw. Ngunit ang ating Panginoon ay hindi sumagot ng anumang salita. He continued on walking. At nilapitan siya ng kanyang mga alagad. At siya'y sinabihan, pinamanikan, na nagsasabi, Panginoon, paalisin mo na yung babaeng yan. Nagsisigaw siya, gumagawa siya ng malaking ingay. Sabi niya, sa iyong ulihan. Ngunit, ang sabi ng Panginoon, siya'y sumagot at sinabi, hindi niya hinarap yung babae na Syrophoenician, hinarap niya yung mga alagad na nagsasabing, paalisin mo na siya. Ang kinausap niya ay hindi ang babae, kundi ang mga alagad. Sinabi niya, sumagot at sinabi, hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaliligaw sa bahay ni Israel. Hindi ako sinugo, kundi sa mga naliligaw na tupa ng bahay ni Israel. At ang sumunod na pangusap ay ito, datapwat lumapit siya, mga kapatid, hindi siya nagpatinag. Ang ilan ay kapag hindi sila pinapansin, eto kung ayaw mo iwag. Patang babaeng ito, because she was desperate. She desperately needed ang isang bagay. Kailangan niya
She's in desperation. Kailangan niya ang isang bagay mula sa Panginoon. At alam niya na walang makakatugon ng kanyang pangangailangan kundi ang Panginoon lamang. At ang ginawa ng babaeng ito, siya'y lumapit. Una, sumisigaw siya marahil sa likuran, sa tagiliran. Pero ang ating Panginoon ay hindi siya pinapansin. Ang ginawa ng babae ay pumunta sa kanyang unahan. At siya ay sumamba. Diba? Pag sinabing sumasamba, hindi siya pwede sumamba sa likuran, hindi naman siya mapapansin. Pero siya ay pumunta sa harapan at siya ay yumukod at sumamba sa ating Panginoon. At siya ay sinamba niya na nagsasabi, Panginoon, saklolohan mo ako. Panginoon, saklolohan mo ako. Panginoon, tulungan mo ako. Siya ay sumisigaw, ngunit ang ating Panginoon ay sumagot at itong sinabi. At siya ay sumagot at sinabi, hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak. Sino ang anak? Ang Israel. Hindi, dahil lang sabi niya, ako ay sinugo para sa sambahayan, nawawalang tupa ng Israel. So ibig sabihin, para siya lamang sa panahong yun, para siya sa Israel. Pero, sabi niya, hindi nararapat na kunin ang tinapay na sa mga anak at itapon at ibigay sa mga aso. Well, makikita natin dito, sa paningin ng Diyos, ano ang value ng babaeng ito? Ang value niya ay kagaya lamang ng aso. Do you get the point? This is her value at this time. Ngunit, ang babaeng ito ay nagpasimulang nangusap at nagsabi sa sumunod na verse. At sinabi ng babae, sabi niya, datapwat, sinabi niya, oo, Panginoon, sapagkat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumo na nalalaglag mula sa dulang ng kanyang mga Panginoon. Sabi niya, wag kunin ang tinapay sa mga anak at ihagi sa mga aso. Bayaan munang mabusog ang mga anak bago ipakain sa aso. Yan ang logic ng mga tao, mga kapatid. Diba? Siyempre pa, ang nagugutom na anak ay papakainin mo ba muna ang aso kaysa sa mga anak? So ibibigay mo muna ito sa anak. At kapag na-filled na, nabusog na ang kanyang anak, yung sobra nito, yung kung may mumo na lamang na matira, crumbs na lamang na matira, yun na lamang ay ihahagis doon sa aso. Pero ang sabi ng babae, Panginoon, ang aso man ay naghahantay ng mumo lamang na mahuhulog sa dulang ng kanyang Panginoon. Anong pinapakita ng babae ito? Panginoon, hindi ko hinihingi ang buong tinapay. Ang kaunting lingap mo, ang iyong kaunting habag, ang iyong kaunting awa para hindi ko gustong kunin ang lahat. Ang kaunting bagay, ito'y makakatulong sa kalalagayan ng kanyang anak na labis na pinapahirapan. But she came and began to bow down before him, saying, Lord, help me. And he answered and said, it is not good to take the children's bread and throw it to the dogs. But she said, yes, Lord, but even the dogs feed on the crumbs which fall from their master's table. Sabi niya, Panginoon, alam ko na hindi mo naman ako pagbabawalan kung may kasakaling mumong malaglag mula sa dulang. Ang mumong yan ay labis-labis na bagay na sa mga anak. But sabi rito, sabi ng verse 28, praise God, verse 28, and Jesus said to her, woman, your faith is great. Ang pananampalataya mo ay malaki, dakila. Your faith is great. It shall be done for you as you wish. You know, mga kapatid, alam niyo ba na dapat ang paglingap ng Diyos
sa Gentiles ay after pa ng kanyang crucifixion. Amen? After pa ng crucifixion. Pero mga kapatid, ang biyaya ay nagka-cancel ng mga laws. Ang biyaya ng Diyos ay nagka-cancel ng mga protocol kung magkaminsan. Ang biyaya ay nagbibigay ng isang bagay na hindi worthy ang isang tao pero ibinibigay sa kanya. Wala pa sa panahon pero ibinigay sa kanya ng Panginoon. Sabi niya, mangyari ayon sa iyong hinihingi, ayon sa iyong pananampalataya. And her daughter was healed at once. And her daughter was healed at once. What attracts Jesus? It's the faith. Because faith is your value. Ang pananampalataya ang iyong halaga. At mga kapatid, at kung gaano ang iyong pananampalataya, ganon kataas ang iyong value. Makikita natin sa ilang mga bagay na ito, and we're sa ilang sandali, puntahan natin ang mga heroes of faith na ito, na ang ating Panginoon ay nalugod sa kanila, sabi ng banal na kasulatan. Siya ay nalugod sa mga taong ito. Dahil ang pinakita ng banal na kasulatan sa Hebrews chapter 11, verse 3. Pinakita ron, or verse 2. Sabi ng verse 2, for by it, ano yung it na ito? Ang verse 1 is faith. For by it, the men of old gained what? Gained approval. Pag sinabing approval, ay sila ay pumasa sa harapan ng Diyos. Gained approval. So pinakita niya yung mga taong ito ay hindi sila naging approved sa Diyos, hindi dahilan sa anumang mga bagay na kabaitan nila o kabutihan nila o namang mga bagay. They become approved to God by means of their faith. Sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, at itong pananampalatayang ito ang naging, hallelujah, naging daan ng Diyos ay malugod sila at ang Diyos ay nagpapatotoo para sa kanila. Ang Panginoon ay nagpapatotoo para sa kanila. Si Noah ay nagpatotoo na si Noah ay pinatotohanan ng Diyos na siya ay matuwid sa harapan ng Panginoon at tinanggap niya ang katwiran ng pananampalataya ng kanyang sundin ang sinasabi ng Panginoon na instruction sa kanya, and he obeyed by faith. Siya'y sumunod sa pamagitan ng pananampalataya. At sa ganitong bagay, lahat ng mga nakatala na mga lalaki ng pananampalataya dito sa aklat na ito o sa particular na chapter na ito ay mga taong sa paningin ng Diyos, they are valuable. They become valuable. Naging sila ay mahalaga sa harapan ng Diyos. Alam niyo ba mga kapatid na mayroong mga taong makakabasa kayo sa inyong Biblia yung salitang Belial. Ewan ko kung na-encounter nyo yung salitang Belial. Yung salitang Belial ay ginagamit itong salita upang ipakita kapag isang tao ay walang kwenta. No worth. Walang anumang bagay na pagpapahalaga o halaga sa harapan ng Panginoon. Especially, alam ko si
Nabal na asawa ni Abigail ay tinawag na Bilian, if I'm not mistaken, pinakita na siya'y walang kwenta. Sabi pa ng kanyang asawa, Nabal ang kanyang pangalan at gayon ang kanyang ugali, ang trato niya. So siya ay walang kwenta. So pinakita ang ganitong bagay. So worthless. Walang anumang halaga. So ganoon ang pagpapakita paano nagiging mahalaga ang tao sa harapan ng Diyos. Now, sa bandang huli ng pinakita ni Apostol Pablo, ang mga taong ito, na halos sabi niya kung iisa-isahin ko sila, ay magkukulang ang panahon at di ko kayang saysayin ang lahat ng mga bagay. Sabi niya, verse 32, "And what more shall I say? For time will fail me if I tell of Gideon." Who is Gideon, mga kapatid? Gideon is a man na pinakalist sa kanyang lipi sa Manase. Walang natatakot. Para sa kanya ay wala siyang kwenta. Duwag at ayaw niyang, wala siyang confidence sa kanyang sarili. Hindi siya ganun katulad ng ilan sa ibang lahi, dahil siya ay nasa Manase. At siya hindi lamang gayon, kundi hindi lamang basta hindi kilala ang kanyang pinagmulan, kundi siya ay mahirap. So minsan ganito ang kalalagayan ng isang tao kapag sila ay tinatawag ng Panginoon. Paano? Anong aking magagawa? Wala naman akong yaman. Wala akong anumang bagay na pwedeng mai-contribute. Well, wala ka mang anumang bagay na yaman, hindi yan ang kailangan ng Panginoon. Ang kailangan niya ay ikaw at ang iyong pananampalataya sa kanyang salita. Ang iyong pag-agree doon sa kanyang purpose ay magiging daan upang ikaw ay maggamit niya ng makapangyarihan sa kanyang gawain. At nang si Gideon, sa kabila ng kanyang karuwagan, sa kabila na siya ay inutusan ng Panginoon sa ilang mga bagay, hindi niya ginawa sa araw, ginawa niya sa gabi dahil natatakot siya. Pero gayunpaman, pinakita siya ay isang lalaking merong tapang doon sa loob niya. At ang tapang na naroon sa loob niya ay isang uri ng tapang na ibabangon sa pamamagitan ng pananampalataya. At pinakita niya ang ilang mga bagay rito. Si Gideon, si Barak, si Samson, si Jephthah, si David, si Samuel, at ang mga propeta. At sa pamamagitan ng pananampalataya ay they conquered kingdoms. Amen. Mga kapatid, did you know that faith can conquer kingdoms? Amen. Faith can conquer kingdoms. Faith. Ang sabi ng ating Panginoon, "Upon this rock, I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it." Paano hindi magpe-prevail? Paano hindi mananaig ang Hades sa kanila? Dahilan sa pananampalataya. Ang kanilang pananampalataya ay mag-uugnay sa kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo ba, mga kapatid, ang ating pananampalataya ay katulad ng switch. 'Di ba? Alam ko meron kayong mga typical na mga switch sa inyong bahay. Alam niyo ba na kapag ikaw ay linya nag-instalasyon ng kuryente, ng mga wire para magkaroon ng kuryente ang iyong buong bahay, yan ay hindi gumagana dahilan yung switch ay walang contact. And once na yung switch ay magkaroon ng contact, biglang mag-iilaw at magliliwanag ang ilaw. Dahilan nagkaroon ng paraan makadaloy yung kuryente papunta doon sa pinaka, hallelujah,
pinaka-appliances o ano pa mang mga bagay. So, ang ating pananampalataya ay sa ganong kalalagayan. It activates the power of God. How many can say amen to that? It activates the power of God. Your faith can activate the power of God. Well, mga kapatid, kung gugustuhin ng Diyos, itayo niya ang pinakamahinang mananampalataya. Kung gugustuhin niyang itayo ang pinakamahinang lalaki o babae ng Diyos, at kung siya ay magkakaroon ng pananampalataya, He can conquer kingdoms. Makakonquer nila. And brothers and sisters, ang Diyos ay nilabas ang bayan ng Israel ang 2 milyon sa pamamagitan ng isang lalaking Moses. Amen. At ano sabi doon? By faith, Moses. He conquered kingdoms. Pinasok niya ang kaharian, hindi sa isang batalyon na mga karwahe at mga sundalo at mga gabayo. Pinasok niya ang Egypt, siya lamang at si Aaron. May amen. Hallelujah. At sa bandang huli, praise God, sumuko si Paraon. Sabi niya, Moses, umalis na kayo. Suko na ako. He conquered kingdoms, but it is by faith. Brothers and sisters, ang kapangyarihan ng Diyos ay available. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nariyan, but He needs faith to activate it. He needs faith. At yung mga taong ito na may pananampalataya, yun ang merong value sa harapan ng Diyos. Hindi yung mga taong nagpapakita sa kanyang sarili na magagawa niyang ganitong mga bagay at kanyang mga bagay. Hindi niya kailangan niya, ang kailangan niya isang pusong mananampalataya. Even siya ay isa at sabihing walang talento, walang kakayanan. Mga kapatid, hindi niya kailangan ang talento ng isang tao. Meron siyang sariling kaloob na pwedeng ibigay sa tao. Diba? Meron tayong mga human ability. And that human ability, dahilan minsan ito'y abilidad at kakayanan ng tao. And sometimes, that ability ay nagmamayabang sa harapan ng Diyos. Kaya kong gawin ang ganitong bagay. But brothers and sisters, hindi niya kailangan ang abilidad niyan dahilan meron siyang sariling gift na pwedeng i-anoint sa isang tao. At yung anointing niya ang siyang pa-function sa kanya at sa pamamagitan nito, yung anointing ang magpo-fulfill ng purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. Kaya't mga kapatid, minsan nakatingin tayo sa ating kakayanan. Wala akong kakayanan. It doesn't matter. Ang kailangan niya ay pananampalataya. Diyon ang merong value sa kanyang harapan. Praise God. You know, mga kapatid, alam ko ang bawat isa sa atin, kung meron kayong nadarama na minsan na unworthiness o kaya naman parang hindi ka fit sa isang bagay, well, ang bawat isa sa atin ay hindi exempted sa ganitong bagay. Pero ang kailangan ng Panginoon ay pananampalataya. Praise God. Ang kailangan niya ay ma-activate ang kanyang kapangyarihan. Bigyan mo siya ng pahintulot sa pamamagitan ng iyong pananampalataya at siya ay gagawa through you. Siya ay gagawa sa pamamagitan mo. And then, ang sabi ng verse na ito, and what more? Inisa-isa niya, this who by faith conquered kingdoms, performed acts of righteousness, gawa ng katwiran, obtained promises. Brothers and sisters, tingnan niyo yung salitang yan, salitang obtained. Alam niyo ba yung salitang obtained? Ay hindi yan basta lang malalaglag sa iyong kandungan. Pag sinabing obtain, ikaw, ipaglalaban mo ang pangakong yan.
Aangkinin mo ang pangakong yan hanggang sa ito ay mangyari sa iyong buhay. Hindi mo yan basta hingin at kapag ayaw ay pabayaan mo na, siguro hindi kalooban sa akin. Well, every promises is mine. Every verses, every line. Amen. So pinapakita rito ng banal na kasulatan ang ganitong bagay. So, obtained promises, mga kapatid. I pray to God na i-mark nyo ang salitang yan, yung salitang obtain. Dahil ng promises ay hindi ito basta automatic na malalaglag sa iyong kandungan. You must obtain it. Look for the word obtain. Tingnan nyo ang meaning ng salitang obtain at maintindihan nyo paano makukuha ang pangakong ito. Yung salitang obtain ay makikita ninyo. Obtain promises. Obtain promises. Shut the mouths of lions. What faith can do. Ano ang kayang gawin ng pananampalataya? Ano ang bakit ang taong ito? So, obtain, shut the mouths of lions. Quench the power of fire. Pinawalang bisa ang kapangyarihan ng apoy. And so on and so forth. Pinakita niya, sabi niya, quench the power of fire. Escape the edge of the sword. Nakatakas sa talim ng tabak. Sino ito? Si Peter. Oras na lamang nag-aantay sa kanya. But ang iglesia ay nanalangin. At siya ay nakaligtas. At di lamang siya at marami pang iba na nakaligtas sa tabak. From weakness were made strong. Let the weak say I am strong. Yan ang sabi ng banal na kasulatan. So, ang lahat ng bagay ay nakasalalay sa pananampalataya. Kaya sabi ng Panginoon, Peter, I pray for you that your faith fails not. At kapag ikaw ay nakapanumbalik, sabi niya, palakasin mo mga kapatid. From weakness, were made strong. Pananampalataya ang magdadala sa kanya sa kalakasan mula sa kahinaan. Became mighty in war. Mighty in war, and put foreign armies to flight. And so on and so forth. Pero gusto kong puntahan yung huling pangungusap ni Paul na napakaganda in our closing. Matapos niyang saysayin ng verse 37, they were stoned, ang mga taong ito, pinagbabato sila. Ibig sabihin, tingin ng tao sa kanila, makasalanan, they're not worthy to live. Nilagari sila, sown into. They were tempted. They were put to death. With a sword, they went. See, kung merong nakaligtas sa tabak, meron din namang hindi nakaligtas sa tabak, pero still, they died in their faith. Sown asunder, put to death with a sword. They went about in sheepskins and goatskins, being destitute. Ano yung destitute? Mga kulang sa mga parang pinagkaitan ng pangailangan. Destitute, afflicted, ill-treated. See, sila ay tinrato na hindi mainam. And verse 38, man whom the world was not worthy. Ang mga taong ito, kahit ang mundong ito, ay hindi karapat-dapat na para sa kanila. Ang pinapakita rito, kulang ang kanilang mga bagay na dinisplay sa kayamanan ng mundo dito sa sanlibutan ito. The world is not worthy. Man of whom the world was not worthy. Hindi karapat-dapat ang anumang kaluwalhatian ng mundong ito. Kung sinabi ni Satanas kay Jesus, lahat ng kayamanan at kaluwalhatian niyan, ibibigay ko sa iyo kung ikaw iluluhod sa akin.
Pero lahat ng kalawalatian dito sa mundong ito ay hindi pa sapat na itumbas sa mga taong nabuhay sa pananampalataya. Mas mataas ang kanilang value kaysa sa kayamanan dito sa mundong ito. That's what he meant. That's what Paul meant for this. Their value is far greater. Their value is far greater. Kung siya ay mag-offer ng kayamanan, sabihin, no deal. Dahilan ang ino-offer mo ay wala pa sa katiting ng bagay. Diba? Ganun ang deal. Kapag ikaw ay merong tinatransact na item, bahay, lupa, property, o ano pa mang sasakyan, kapag sila ay nag-offer, sabi niyan, no deal. Dahilan, mas malaki yung aking ino-offer. At ang pinapakita ng banal na sulatan, kahit ang kayamanan ng buong mundong ito is not worthy for those men who have faith. Yung mga taong ito na mayroong pananampalataya, their value is far greater. Jesus, nang siya i-appraise presyuhan ng mga Pharisees and Sadducees, nakipag-usap si Judas sa mga Pharisees and Sadducees, ang tanong niya, magkano? Siya nagtanong, hindi siya nagpresyo. Siyang nagtanong at ang presyo ng mga Pharisee, well, pwede na ba? Pwede na ba dyan yung 30 pieces of silver? Sabi ni Judas, deal! Natapos kagad ang kanilang usapan. At about 30 pieces of silver, ibinenta niya si Jesus. But brothers and sisters, sabi ng banal na sulatan, ang dugo ng Panginoon, ang dugo ni Judas, yung sinuli niya yung perang yun, ay ipinangbili lamang ng isang maliit na lote. Dahilan, yun ay the price of the blood. But the price of the blood of Jesus is not only for your sin and my sin, it is for the sin of the whole world. It's not just 30 pieces of silver. The worth and value ng ating Panginoong Hesus, He is precious, sabi ng 1 Peter. He is precious because He is the elect of God. Siya ang pinili ng Diyos. At mga kapatid, your value in the sight of God, and that's the reason, sabi ng Book of Psalms, praise God, precious in the sight of God are the death of His saints. Dahilan malaki at mataas ang kanilang value. Now mga kapatid, ang ating value ay hindi ang ating katangian, kakayanan. Ang iyong value ay ang iyong pananampalataya. And take note, this faith, ang pananampalatayang ito, ay pwede pang lumago. Tumaas ang kanyang value. Mga kapatid, tayo tumayo sa oras nito. Pagkababa natin palakpakan ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Your value is your faith. Ang ating pananampalataya ang siyang ating halaga. At kung ang ating, hallelujah, yan ang dahilan, pinakita ng banal na sulatan, we become first fruits of His creation. Tayo ay naging pangunahing bunga. Hallelujah. Oh, appreciate ko ang ginawa ng Panginoon sa atin. Hindi dahilan sa mga bagay na ating na-acquire. Dahilan anuman ang bagay na ating na-acquire by our strength, pwede tayong magmalaki at ipagmapuri ang ganitong bagay. Ngunit ang bagay, dahilan ng pananampalataya, I believe, faith is a gift of God. Ito ay bigay ng Diyos. Ito ay inherent ang mga anak ng Diyos na mana nila ang ganitong bagay. Dumating sila
Dahil sila ay merong, bawat isa ay may DNA ng Panginoon. Inherent sila sa ganitong klase ng pananampalataya. At di ito kailanman kayang alisin sa kanila. Ito ay lilitaw at lilitaw sa kanila. At ito yung kanilang value. Praise God. Hallelujah. Praise Jesus. Habang ating dinudulog ang ating sarili sa pagsamba sa ating Panginoon, habang ating hinihiko ang ating maulo, atin siyang sambahin at awitin natin ang isang awit, worthy is the Lamb. Hallelujah. Yes, in wonderful name of Jesus. Ating iko ating maulo sa oras na ito. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Siya ang nagpepresyo sa bawat isa sa atin. Hindi niya pinahintulutan ng sinumang tao ang magpresyo sa bawat isa sa atin. Dahilan kung sila ang titingin on their perspective, sa kanilang pagtingin at pagtanaw, we are nothing. Kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo, ang mga bagay na gawa ng Diyos ay kamangmangan lamang sa mga tao. Ito ay walang kwenta para sa kanila. At gayon din naman, sabi ng banal na kasulatan, hindi nila nakilala ang Panginoon at hindi din nila nakikilala ang bawat isa sa atin. Hindi nila alam kung ano ang value ng mga anak ng Diyos sa paningin ng ating Panginoon. Ngunit sa kanyang harapan, we are precious. We're like a lively stone, mga batong buhay, mga pinili, hinirang, mga peculiar people. Hallelujah, na sa kanya ay magdadala ng kapurihan at ng buong kalawalatian. Hallelujah. Hindi rin ang kaaway, hindi rin si Satanas ang kanyang pinagbigay ng karapatan na mag-value sa bawat isa sa atin. Dahilan siya ay mangungusap ng karayaan. Papakita niya na ikaw ay walang worth, walang kwenta, walang anumang bagay. Hallelujah. Ngunit ang Diyos ang siyang nakakakita ng lahat. Hallelujah. Nakakaalam ng lahat ng bagay. Shall we pray sa oras na ito? Amang Diyos, sa oras na ito, Panginoon, O Lord God, habang pinapakita mo sa bawat isa amin our worth, Lord, our value, Lord God, we're humbled, Lord. Kami ay maaring mahiya sa aming sarili habang ikaw ay nagpapakilala kung gaano kami kataas ang value namin sa iyong harapan, Panginoon Diyos. At kami sa aming sarili nahihiya, Panginoon, at sinasabi namin na hindi kami marapat sa ganitong klaseng, hallelujah, kalalagayan at posisyon na yung binigay sa bawat isa sa amin at pinaglagyan sa bawat isa sa amin. But Lord God, kayong paman, ang aming tanggihan ng ganitong bagay ay aming pagdusta sa iyong pangalan. Ang aming tanggihan, ang ganitong biyaya na iyong ino-offer sa amin at ang pagpapakita mo ng value sa bawat isa sa amin, Panginoon, ay Lord God, hallelujah, ay paglalagay namin sa iyo, hallelujah, sa kawalan ng pananampalataya, Panginoon. Ngunit sa oras na ito, Lord God, ang tangi naming masasabi, Lord, nagpapasalamat kami dahilan inilagay mo kami sa ganitong bagay. Pinahalagahan mo kami, Panginoon, at ang iyong pag-ibig ay nag-display, Lord God, ng isang napakadakilang bagay upang ipakilala ang aming worth, Lord God, ang aming halaga, Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Hallelujah. Kaya sa oras nito, Panginoon, hallelujah, we feel humbled, Lord God. Kami ay nahiya sa aming sarili, but Lord God, pinapasalamatan ka namin sa ganitong bagay. Tinagkatanggap namin ito by faith, Lord, na ito ang tingin mo sa bawat isa amin. At di ito ang tingin ng aming sarili, tingin ng aming mga mata sa aming sarili, Panginoon, kundi aming tinitingnan kung
ano ang pagkakilala mo sa amin, ay gayon ang aming sinasampalatayanan. At kung tinatawag mo kami na yung mga anak, O Diyos, at tinatawag mo kami, hallelujah, na hindi ka nahiya na tawagin kami na iyong kapatid, Panginoon, ay gayon namin kinikilala ang biyayang ito sa bawat isa sa amin. We thank you, Lord God. We bless your name, Lord. We praise you, Lord God, sa ganitong biyaya na iyong ibinigay at pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Lord, hallelujah, ang aming word, Lord God, ay napakataas sa iyong harapan, O Diyos, na ang mundong ito ay hindi karapat-dapat na ibigay katumbas ng iyong mga anak na nananampalataya, O Lord Jesus. At yan ang dahilan, Panginoon, sinabi mo, hallelujah, aanhin ng tao na makamtan man niya ang lahat ng kayamanan ng salibutan kung iwawala niya ang kanyang kaluluwa. Ano ang ipapalit niya sa kanyang kaluluwa sapagkat ito'y totoong napakamahal ng katubusan. Lord God, hallelujah, pagpalain mo, Lord, ang aking mga kapatid, Panginoon Diyos, ang mga puso na minsan, hallelujah, dinadaya ng kaaway at dinadala sa pagmamaliit sa kanilang sariling kalalagayan, Panginoon. Ngunit, Lord God, hallelujah, iyong hugasan ng kanilang puso at kaisipan at iyong ilagay sa kanilang iyong mga salita at aming sampalatayanan, Panginoon, ang value na iyong ibinigay sa bawat isa sa amin. Lord God, we praise you, Lord. Hallelujah. Bless mo ang mga kapatid sa oras na ito, mga lalaki, babae, mga ina at ama at ang mga kabataan, Panginoon. At ang iyong biyaya, O Diyos, hallelujah, ay labis na sumagana pa sa buhay ng bawat isa at may pakilala mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin who we are. Hallelujah, sa uling mga araw nito. We bless your name, Lord God. Hallelujah. Ibinabalik namin sa iyo ang buong pasalamat at ang aming mga puso ay nagagalak, Lord. Hallelujah, na nagpupuri sa iyo at nagdadakila sa iyong banal na pangalan. Sa pangalan ng aming manunubos, ang aming Panginoong Hesukristo. Everybody say amen. Hallelujah. Praise God. Blessed be your name, O Lord Jesus. Oh, wonderful name of Jesus. Wonderful God. Thank you, Jesus. Oh, Lord Jesus. Gagawin sa daan ninyong dadaanan. Ipagpatuloy nyo kung ano ninyong nasimulan. Ipagpatuloy nyo. Huwag kayong manghimagot. Huwag kayong manghimagot sapagkat ako ang Diyos na nagpapalakas sa inyo. Ako ang patuloy na magpapalakas sa inyo hanggang wakas. Iingatan ko kayo. Hindi ko kayo pababayan. Huwag kayong mag-alala. Narito ang aking banal na Espiritu. Ang siyang gagabay sa inyo. Ang siyang gagabay sa inyo. Hindi ko kayo pababayan. Iingatan ko kayo hanggang wakas sapagkat ako ang iyong Diyos na nangako. Ito ang sabi ng Panginoon. Amen and amen. Praise God. Shall we say amen? Praise God, praise God. Palapakan natin ating Panginoon sa oras ito. We bless your name, Lord. We bless your name. Hallelujah. At sa oras na ito, nais ko ibigay yung panahon sa ating kapatid. MC Brother Danny. Bless you.